Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga pinagsasabi ni Digong noon kontra sa mga pari, sa mga obispo, sa relihiyon at lalo na sa ating puong may kapal na may lalang ng sanlibutan at ng mga tao. Well, tama bang sinasabi ni Digong sa video na ito? Right, at para mas maintindihan natin ay atin panoorin ang video courtesy sa atin ng ating kapatid sa iyong araw. Ito ang pinakarason kung bakit bumagsak ang mga Duterte. Pinahintulutan ba ng ating Panginoong Diyos? Warning, hindi ito basta kwento. Ito ang katotohanan ng unti-unting bumugking sa kasaysayan. Maghanda ka dahil sa bawat context, mas lalo mong maintindihan kung bakit hindi nakakabalik ang dating makapangyarihan. Ito ang pinakarason kung bakit bumagsak ang mga Duterte. Dahil pa sa galit ng ating Panginoon Diyos. Kasi sinabi ko, your God is not my God because your God will mine as a lot of outside. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the fucking thing about it? Kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this with God? Stop talaga ito. Kaya sabi ko niya, maniwala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ito ang hindi naintindihan ni Digong, itong original sin. Sabi niya hindi siya maniniwala diyan. Hindi siya maniniwala sa kwento ni Adam at Eve. Ano siya, di ba? Sa mga anak ni Adam and Eve, pinakaunang anak si Cain. Ang dugo ni Cain ay nanalaytay kay Digong. Di ba? Si Abel ang mabait, si Cain ang pinaka masamang klasing anak ni Adam and Eve, at ang dugo ni Cain ay ngayon nananalaytay sa ugat ni Digong. Hindi niya naintindihan DNA yan, DNA, passing of DNA. Galing tayo kay Adam and Eve, therefore meron tayong karakteristik na it's either kagaya kay Abel or kagaya kay Cain. Si Cain yung masamang anak kaya pinatay nga ni Cain si yung kapatid niya, di ba? Kaya ito yung dugo ni Cain na nananalaytay sa dugo ni Digong. Kaya hindi naniniwala sa Diyos dahil ay dugo nga siya ni Cain. Pero ganun pa man, original sin pa rin yung nasa dugo ni Digong at nasa dugo nating mga mabubuting tao. Dahil ang mga siblings ni Adam and Eve, ang mga anak ay mayroong anak na masama ang katangian at mayroon ding mabubuti. Kaya nga mayroong evil and good sa ating sibilisasyon sa komunidad. Ngayon ito ang pinagagrabe mga kababayan. Sabi ni sa iyong araw ay lahat ng makapangyarihan ay babagsak. Ibabagsak ng Diyos dahil sinasabi nga na kung sino yung nagmamataas, sinasabi yan ng Diyos kung sino yung nagmamataas ay kanyang ibabagsak. Kaya ito yung talagang ehemplo. Ito yung example na sobrang pagmamataas na tao na kahit ang Diyos ay binigyan niya ng kondisyon na kung meron daw Diyos ay dapat may magsilpi tsaka kung sino man yung naniniwala sa Diyos, magipagkita sa Diyos at magsilfi daw. At kapag nakita niya yung selfie ng tao at saka Diyos, ay bababa siya sa pagiging president. Napakagago talaga ng tao na ito. Alam niyo mga kababayan, itong kanyang mga talumpati, hindi ito about religion itong dinaluhan niya na na gathering ay formal gathering ito. Tapos ang kanyang pinagsasabi ay mga kontra sa Diyos. Di ba? Hindi akma sa sitwasyon Hindi akma sa selebrasyon kung ano man yung inaatinan niya diyan. Meron ding isang panahon, isang pagkakataon na umatin siya sa isa ring pagpupulong. Andin yung kanyang talumpati ay tungkol sa kanyang ari, na yung kanyang ari daw ay malaki. Napanood nyo ba yon? Na-vlog ko yun noon Malaki daw, takbuhan daw yung mga babae sa club dahil sobrang laki ng kanyang titi. Kaya yung kanyang mga diskurso, yung kanyang mga pinagsasabi
mga talumpati ay hindi akma sa mga sitwasyon, sa mga dinaluhan niya na event. Hindi dapat yung pinagsasabi niya eh. Diyan natin nakikita ang tao na yung kanyang dunong ay street smart lang, yung pangkalye lang talaga. Pangkalye lang, pang basaguliro, pang itong goons na klaseng tao kasi nga umatin siya halimbawa sa business fair. Business fair yata yung ang kanyang talumpati ay kanyang ari na malaki daw. Ngayon dito sa itong video na to, ito'y gathering din na formal pero hindi niya tinitingnan na maraming reliyosong tao na umattend sa gathering na ito. Pero yung kanyang tema, yung kanyang diskurso ay tungkol sa anti-God sentiment. Anti-God ha? Grabe na tao ito. Kung ako ang Diyos ay patamaan ko to ng kidlat eh. Tingnan nyo yung mukha nasusunog na nga. Dito pa sa lupa, umiitim na yung mukha niya dahil sinusunog na sa impyerno ng Diyos. Dahan-dahan lang. Okay, balik tayo sa ating kapatid sa yung araw. Bakit original? Nasa home ka pa, may kasalanan ka na. And if there is any one of you there who would say that you have been to heaven, talk to God, so him personally, and that He exists, the God that is yours, and if that is true, I will step down the presidency. Ayun no? Grabe. Hindi may tatanggi na ang lahat ng ating mga itinanim, mabuti man o masama ayon sa banal na kasulatan, ay maaani natin ang kabutihan rin kung mabuti ang itinanim at masama rin kung masama ang itinanim. Itong si Sara Duterte ay mahihambing yan sa kay Adam and Eve. Nagkaroon ng anak sila Adam and Eve na Cain at Abel. At si Digong ay yan ay lahi ni Cain. Ngayon si Digong ay nagkaanak din ng isa pang lahi ni Cain dahil dugo niya si Sara eh. Kaya yung kanyang mga siblings ay mga kalahi yan ni Cain. Kaya nakikita natin walang mabuti. Lahat nagmumura. Kaya ibig sabihin yan, bakit ganun ang kanilang pananalita, pare-pareho? Dahil parehong dugo ang nanalitay sa kanilang ugat. Original sin yan galing sa lahi ni Cain. Ngayon sasabihin ni Digong na hindi totoo ang original sin sa yan ang nagdunong-dunungan lang na tao, di ba? Bakit ako nasagot ko yan? Tapos siya hindi niya masagot. Presidente siya eh. Kung presidente ito, dapat mas marunong pa to sa atin, di ba? Ang kanyang dunong ay limitado lang eh. Pang gangster lang ang dunong niya. Pang street smart, pang standby lang. Di ba? Original sin, hindi niya masagot eh. Siya ay produkto ng original sin na linya ni Cain. Yung masama na anak ni Adam and Eve. Tapos sasabihin niya walang original sin. Siya nga yung example ng original sin eh. Ng masamang original sin. Meron namang mabuti na anak sila Adam and Eve, si Abel, at yung iba pa, si Cain lang yung black sheep talaga. Kaya ito ang example ng original sin. Siya yung masama, di ba? Masamang binhi na sinasabi sa Biblia. May mga masasamang binhi sa parable of the sower, na mayroong mga binhi na naitapon doon sa magandang lupa at mayroong binhi na natapon doon sa hindi matabang lupa. Kaya yung mga binhi na masama ay hindi dumadami, di ba? Pero dito dumadami. Kaya germs ito, mikrobyo dumadami. Grabe, meron pang Duterte effect na ang nangyayari ay ina-idolize siya ng mga DDS. Kaya ang lahat ng DDS ay sumasama din ng ang ugali. Nagmumura rin, pinagmumura ang Diyos, pinagmumura ang kanilang mga magulang. Yan ang Duterte effect. At ang pinakamatindi diyan ay wala silang regard sa buhay ng tao. Kaya karamihan ng mga DDS ay mainit ang ulo, sangkot palagi sa mga road rage, sa mga awayan, at kung ano-ano pa dahil sa Digong mentality na tough guys sabi. Yung kamay na bakal, astig. Kung Bisaya pa, no? Astig, di ba? Gusto nila astig sila eh. Ay yan ay astang
ugaling kalye yung mga astig-astig na yan. Ang totoong tao ay dapat marunong makisama sa mga mabubuti, sa mga masasama, para siyang tubig na kahit saan ang tubig ay pwede, di ba? Pwedeng ilagay mo ang tubig sa tasa, pwede mong ilagay ang tubig sa balde. Ang tubig pwede ring nasa lupa lang, nasa streams, nasa tubod, nasa atabay. Ganon ang tao dapat. Be like a water, my friend. Sabi yan ni Bruce Lee sa Taoism. Sa Taoism principle ng kay Bruce Lee martial arts. Be a water like my friend. Okay, balik tayo dito sa ating video. At paano nakaapekto ito sa lahat ng mga naniniwala sa dating Pangulo Santiago River 6. Ang dila ay parang apoy, isa itong daigdig ng kasamaan sa ating katawan. Dinudungis nito ang buong pagkatao at sinusunog ang buong buhay ng isang tao sa apoy ng impyerno. Ito yung Santiago chapter 3 verse 6 na tumatama talaga sa dila ni Digong. Ang dila ay parang apoy. Ito'y isa itong daigdig ng kasamaan sa ating katawan. Dinudugisan ito ang buong pagkatao at sinusunog ang buong buhay ng isang tao sa apoy ng impyerno. Ano bang dila meron si Digong? Mukhang nagsasanga yata yung dila niya na itim, di ba? Parang dila ng King Cobra, di ba? Itim na dila, nagsasanga. Yun ang dila ni Satanas eh. Kaya kung masasama ang pinagsasabi ng isang tao, katulad ng mga DDS na nagsisigaw na bangag, sila pala yung bangag eh. Kanilang pinagsasabi na si PBBM, sigaw ng sigaw. Kaya yung kanilang mga dila, ito pala sa Biblia, kapag mayroon pala tayong dila na masama, ay ito na parang mayroong parang mayroong impyerno sa ating katawan. Dahil yung dila natin ay napakasama. Katulad ng mga tsismosa, di ba? Masasamang dila yan. Ilalo na yung nagmumura ng kapitbahay, ng magulang, ng Diyos, ng mga pari. Yan si Digong. May dila na itong tinatalakay sa Biblia, Santiago chapter 3 verse 6. Grabing dila yan. Siguro magandang putulin na dila yan, no? Para hindi na marami pang makakarinig at marami ang gagaya. Grabe kung hindi natin labanan tong mga kasamaan ng mga taong to, mga kababayan. Kaya nga ako nag-iba ako ng content eh. Galing sa ginto ay dito tayo pupunta sa ganito kasi kulang ang mga mandirigma ng kabutihan. Kulang na kulang. Kung sa anghel pa yan, ang mga puting anghel ay kulang. Napakaraming itim na anghel. Anghel ng mga kasamaan, di ba? Ng diablo, ng demonyo. Kailangan pa natin ng karagdagan na mga mabubuting anghel na ipaglaban ay kabutihan. Hindi ibig sabihin na ang pinaglalaban ko ay si PBBM. Sa kabutihan ako, kahit sino pang presidente, basta't mabuti, doon ako. At siyempre dahil sa talo na talo talaga si PBBM sa itong labanan ng disinformation, ito na kasi ang uso ngayon eh. Mga trolls, mga vloggers, kung kulang ka nito, tatalunin ka talaga sa tinatawag na disinformation, misinformation, at itong sinasabi nila na mga trolls of army. Kapag kulang ka niyan, matatalo ka talaga dahil ang labanan ngayon ay propaganda. Ang propaganda tactics sa Wolf Warrior strategy, Wolf Warrior diplomacy ng China, ginagamit yan ng China. Kaya ang China ang ugat ng mga fake news ngayon sa buong mundo. Yan ang strategy nila, ang propaganda, ang itong kasinungalingan, at meron silang mga departamento ng mga fake news, di ba? Mga Chinese trolls, at dito sa atin ay DDS trolls. Kaya kung merong mga vlogger diyan na half-hearted pa kayo, ay mag-decide na kayo kung saan kayo papanig, sa kabutihan o kasamaan. Dapat lang ay
makipaglaban din ang kabutihan sa kasamaan. Kagaya sa Biblia, di ba? Merong dark angel at merong white angel. Naglalaban yan. Hindi pwedeng magpapatalo ang kabutihan. Kaya ang kabutihan ng Diyos ay meron ding mga sundalo yan. Hindi yan sinasabi sa Biblia, di ba? Pero yung mga anghel na yan, sila Rafael, sila Gabriel, yan yung mga anghel na mandirigma ng Diyos. Marami kasing klaseng mga anghel eh. Merong mga anghel na tagabantay lamang sa Diyos, merong mandirigma, at merong mga messenger na mga anghel. At yung mga fallen angels na sinasabi, mga dating sundalo ng Diyos, ay ito na yung mga kampo ng demonyo na narito sa lupa. Okay, balik tayo mga kaibigan sa ating video kurtisinang sa iyong araw. Kawikaan 6 verses 16 to 19. May 6 na bagay na kinamumuyan si Yahweh at may 7 kasuklam-suklam sa kanya. Sinungaling na saksi at ang taong ang gawain ay maghasik ng alitan sa magkakapatid. Kung may taong tila walang preno ng bibig, walang takot manakit gamit ang dila, siya na marahil yun. At hindi simpleng kapwa-tao ang nasaling niya, kundi ang ating Panginoon Diyos mismo. Pero teka lang, hindi ito rang. Ito ay pagbubunyag at habang binabasa mo ito, unti-unti mong makikita ang dila rin pala ng naging tulay ng pagbagsak. Balikan natin mga kababayan itong narito sa Kawikaan. Ito, chapter 6 verse 16 to 19. May 6 na bagay na kinamuhian ni Yahweh. Naku, dito pala galit ang God the Father si Yahweh. May 7 bagay na ayaw ni Yahweh. Si Yahweh yung siya yung nagbibigay ng mga baha, siya yung tumutudas sa kasamaan ng mundo Si Yahweh. Yan yung tinatawag natin na God the Father. Kasi si Jesus ay pinadala ni Yahweh sa mundo. Kaya itong si Yahweh, ito yung old God of the Old Testament. Siya rin yung Diyos ni Moses, ni Abraham. Ito, may 7 kasuklam-suklam sa kanya. Sinungaling na saksi. Ayan, sinungaling na saksi. Yan si Kibuloy, di ba? Si Kibuloy ay saksi daw siya So sinungaling siya. Ayaw ni Yahweh sa kanya, kaya ayan, minalas. At ang taong gawain ay maghasik ng galitan sa magkakapatid. Ito na, si Digong yung naghasik, tsaka si BP Sara. Kasi gusto nila ng away-away palagi. Inaaway nila si PBBM. Instead na team unity sila, ay una silang nagipag-away kay PBBM, di ba? Tahimik lang si PBBM ng ilang buwan. Hindi nagsalita, tinitira talaga nila. And then gumagawa na sila ng bangag video, pulburon video, at naghasik pa ng mga trolls, mga DDS, katulad ni Maharlika Buljakera, siniswilduhan, di ba? Kaya, ayan sa Kawikaan sa Biblia, yan ang ayaw ni Yahweh, yung mga dila na sobrang talim. Ayaw pala ng Diyos ng mga ganyan Kaya ako kung magsalita, malumanay lang ako magsalita. Dahil ang dila natin na hindi dila ng kasamaan. Pero ngayon ay kailangan na nating makipaglaban sa kasamaan. Hindi pwedeng ang kabutihan ay magagapi ng kasamaan, mga kababayan. Kaya kayo, makipaglaban na kayo sa kabutihan. Di ba? Pero sundin nyo ang magandang mga turo ng Diyos. Idaan sa maganda. Ang pakipaglaban, hindi katulad sa mga DDS na yan na ang tatalim ng dila. Ibawal pala yan Pagdating natin sa langit, puputulin ng Diyos ang mga dila na yan. Nako, grabe. Ayan tinuturo pa ni Digong yung dila niya Grabing dila. Ano bang klaseng dila yan? Siguro itim yan. At nagsanga-sanga pa. Diba? Patuloy tayo dito. Stupid ka daw. Taong 2019, umalingaw sa buong Pilipinas at buong mundo ang mga salitang ito mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Who is this? Hindi ko mabanggit mga kaibigan at basahin nyo lang sa inyong screen. Mabigat, walang takot, parang makapangyarihan. Pero hindi ba Diyos ang tunay na makapangyarihan?
Hindi ba siya ang may huling salita? Hindi ba siya ang nagsabi, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas? Mateo 24 verse 35. Ito, atin bigyan ng reaksyon ang verse na ito sa Mateo chapter 24:35, na ang langit at lupa, kahit heaven and earth, will passed by, ngunit ang mga salita ng Diyos ay hindi lilipas. Totoo yan, kahit ilang million years ang dadaan, patay na tayo, kasi ang langit at lupa ay may hangganan lang pala eh. Ang Diyos lang ang walang hangganan, ang salita ng Diyos. Kaya kung nilalait natin ng Diyos, pinagmumura natin tulad ni Digong, hindi pwede, kasi ang Diyos ay manatili. Ang Diyos ay walang hangganan. Ayan sa Mateo. Ang salita ng Diyos ay palaging nandyan. Kahit ilang milyong taon ang lilipas sa mundo, kahit mawala ang mundo, nandyan pa rin ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay ang gumawa ng lahat ng bituin, ng daigdig, ng dagat, ng tubig, ng bundok, ng tao, ng hayop, ng insekto. Ayan, kaya ang Diyos ay hindi dapat yan, Kaya nga mayroong batas sa Ten Commandments of God, yung old commandments of the Lord na 10. 2 beses doon sinabi na do not use the name of God in vain. Ay huwag gamitin sa kung ano-ano, kahit joke. Kahit i-joke mo ang pangalan ng Diyos, huwag mong gawin, bawal yan. At pangalawang utos ng Diyos, na huwag kang gumawa ng sariling Diyos mo. Si Digong, gumawa siya ng Diyos niya eh. Siya yung Diyos eh. So 2 utos sa 10 commandments, nagbabawal ang Diyos na tuligsain siya, magsabi sa kanya ng masama, bawal yan. At bawal na gumawa ng ibang Diyos. Ayaw ng Panginoon natin na may sambahin tayo na iba. Kaya si Digong doon sa 2 commandments na yun ay sunog na eh. Sunog na siya. Dahil meron siyang ibang Diyos, si Satanas. At hindi rin siya gumagalang sa Diyos. Pinagmumura niya. So sa 2 commandments na yun, sunog na si Digong doon. Kaya ngayon bakit sabi ni Hanelit Abansinya, yung kanyang kabit, bakit sinabi na na nagdasal daw si Digong, magdasal sila? Naku, kung ako ang Diyos ay papadalan ko kayo diyan ng apoy, yung shower of comets, ipapadala ko yung mga asteroids diyan. O kaya kidlat na lang, 'di ba? Na maraming kidlat, isang oras na pagkikidlat, ipapadala ko diyan sa mga nagsasabi na nagdasal daw sila. Kanino sila nagdasal? Sino ang Diyos nila? Yun ang tanong natin, kung ang Diyos nila ay ang Diyos na gumawa sa atin. Baka ibang Diyos eh. Ang daming Diyos. Diba? Baka Diyos ng Ehipto yan. Okay, so tataas ang dugo natin dito. Kasi Diyos na yung inaatake niya eh. Wala siyang respeto. Kaya si PBBM sa tingin ni Digong, sa tingin niya ay parang daga lang si PBBM. Pinagmumura nila, presidente yan eh. Pwede silang makulong diyan. Kaya ito na nga. Ngayon, kahit Diyos, pagmumurahin niya, ibig sabihin, wala talagang respeto si Digong kahit kanino. Pagmumurahin niya. Kahit si Obama, di ba, sa panahon niya, si Obama, pinagmumura niya din. Itesting niya pagmura si Trump. Di ba, malintikan siya, di ba? Grabe na tao yan. Akala mo kung sino, sa tingin ko lang naman, daga din eh. Mukhang daga eh. Ngayon, ang tulis-tulis na ng mukha, parang daga na nga. Kaya ito magsalita kung sino. Ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay lilipas. Ito yung Matthew chapter 24. Ayan no? Lilipas ang lahat. Pero ang Diyos ay hindi. Yan ang hindi alam ni Digong kasi hindi nagbabasa eh. Hindi nagbabasa. Okay, balik tayo sa ating video. At hindi lang real, kapansin-pansin, ang tila normal na pagsasalita ng dating Pangulo na ito'y nakaapekto rin sa kanyang pamilya. Katulad na lang ni VP Sara, ng kanyang mga kapatid ay tila natural na lamang ang magmura sa kanila.
Isama pa dito ang mga naniniwala sa dating Pangulo at ang mga nag-iidolo sa kanya na tila tumindi ang pagmumura sa ating bansa dahil sa ating mga lider. Gayon din, isama pa dito ang mga kaalyado ng dating Pangulo, senador at tumatakbong senador ay kapansin-pansin na tila parehas na sila ng pananalita. Tulis-tulis na lang mukha, ay baka susunod na buwan ay iba na naman ang itsura niyan. Parang di ba, shifter. Ayan, karma na yan. Tutulis pa yan. Baka next month ay lalong tutulis yan. Parang daga na talaga. May nangyayari, bumagsak, tinanggal at hinayaan. Dati ay tila Diyos-Diyosan sa sariling bayan. Ngayon, isa ng headline sa mga kasong crimes against humanity. So dito tayo magtapos mga kababayan. Meron akong ibahagi sa inyo. Sana mabuksan ang isip ng mga DDS na yan. Na ang batas natin sa sanlibutan, batas ng konstitusyon natin, ay hango lamang yan sa Biblia. Hango ang batas natin sa divine law. Diyan yang kinuha. Kaya wag natin maliitin ng Diyos. Kahit ganyan lang yung Diyos na hindi nakikita, hindi nakapag-selfie. Pero ang Diyos ay napakapangyarihan. At ang Diyos ay kumikilos na hindi natin alam. Sabi nga, God moves in a very mysterious ways. Kaya ang mga taong masyadong mapagtaas ay ibababa ng Diyos. Walang imperyo sa buong mundo na naglast forever. Lahat ng imperyo, kahit yung Babylon Empire na nasa Biblia, ay bumagsak. So yan ang ating aral sa araw na ito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na huwag tayong gumaya dito kay Digong kasi ibabagsak talaga ito ng Diyos. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Paalam at ingat ang lahat.